Wala kang mararating. Isang linggo lang, babalik ka ring nakaluhod at nagmamakaawa sa akin dahil hindi mo kayang mabuhay nang wala ang pera ko. Ang umaalingaw-ngaw at nakakabinging halakhak ni Arturo ay tila nakakabit pa rin sa bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa noo ni Cielo. Pasado 3:00 na ng madaling araw, ang oras kung saan ang karamihan sa mga tao ay nahimbing na sa kanilang mga panaginip, ngunit para kay Cielo, ang pagtulog ay isang karangyaan na matagal na niyang hindi natitikman. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa awang ng bintana ay nagdadala ng amoy ng basang lupa na humahalo sa pamilyar at nakakapanabik na halimuyak ng ginigiling na kapeng barako at binuburong masa ng pandesal. Sa loob ng maliit at mainit na kusina ng kanyang panaderiya, nakatayo si Cielo, buong lakas at bilis na minamasa ang arena sa ibabaw ng isang lumang mesang kahoy. Bawat diin ng kanyang mga palad, bawat pagtulak at paghila sa masa ay tila pagpapakawala ng mga nakakubling galit, hinanakit at pighati na 5 taon niyang kinimkim sa loob ng isang naglalakihang mansyon na naging haulan niya sa napakahabang panahon. Hindi naging madali ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Si Arturo ay isang tanyag na negosyante, kilala sa buong syudad hindi lamang dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan kundi pati na rin sa kanyang mapanlinlang na karisma. Ngunit sa likod ng mga nakangiting larawan sa mga pahayagan at mga magagarang salo-salo ay isang lalaking mapang-abuso, makasarili at palalo. Buong linaw pang naaalala ni Cielo ang gabi, nang tuluyan siyang umalis. Umuulan noon ng malakas, tila nakikiramay ang langit sa pagkawasak ng kanyang puso. Ang mga patunay ng panloloko ni Arturo, ang mga matapang na pabango ng iba't ibang babae na kumakapit sa mga damit nito, ang mga mantsa ng pulang kolorete sa kwelyo ng kanyang mga pormal na kasuotan, at ang mga resibo ng mga mamahaling alahas na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya, lahat ng iyon ay tahimik niyang itinapon sa harapan ng lalaki. Ngunit imbes na makakita ng pagsisisi, tiningnan lamang siya ni Arturo ng may pandidiri. Tinawag siyang walang utang na loob, isang babaeng probinsyana na suwerte nang napansin niya at sinabing mamamatay siya sa gutom kung wala ang kanyang yaman. Umalis si Cielo ng gabing iyon, bitbit lamang ang mga damit na suot niya, ilang pirasong pamalit sa isang lumang sisidlan at isang punit-punit na kuwaderno ng mga resipe na pamana pa ng kanyang yumaong ama. Ginamit niya ang kakarampot na naipon, na patago niyang itinabi mula sa barya-baryang isinusukli sa palengke sa loob ng 5 taon. Sumakay siya ng pampasaherong sasakyan, patungo sa isang liblib at tahimik na bayan sa Laguna, malayo sa mausok, maingay, at mapanghusgang buhay na nakasanayan niya sa syudad. Ang lugar na nahanap niya ay napapaligiran ng mga matatandang puno ng mangga, mga palayan na sumasayaw sa ihip ng hangin, at mga payak na kabahayan ng mga taong nabubuhay sa simpleng pamamaraan. Nang una niyang makita ang inuupahang espasyo na dating isang inabandonang bodega ng palay, halos gumuho ang kanyang pag-asa. Butas-butas ang bubong na yero, nagtutuklap ang mga kupas na pintura sa dingding, at makapal ang alikabok sa sahig na tila ilang dekada nang hindi nawawalis. Ngunit sa likod ng kapabayaan at dumi, nakita ni Cielo ang isang kanlungan, isang blangkong pahina kung saan maaari siyang magsimula muli. Isang buong buwan siyang naglinis, nagkumpuni, at nagpinta ng mga dingding gamit ang sariling lakas at nag-iisang pares ng kamay. Bumili siya ng mga lumang mesang kahoy at upuan mula sa kalapit na pamilihan ng mga lumang gamit at maingat na inayos ang lumang pugon na gawa sa tisa. Pinangalanan niya itong panaderya ng pag-asa. Para sa kanya, hindi lamang ito isang tindahan, kundi isang maliit na liwanag na inaasahan niyang tatanglaw sa gitna ng matinding kadiliman ng kanyang buhay. Araw-araw, bago pa man tumilaok ang mga manok at bago pa sumikat ang araw, gising na si Cielo. Nagdarasal siya ng taimtim sa itaas ng kanyang maliit na silid, humihingi ng lakas sa may kapal, bago bumaba upang simulan ang pagpapainit sa pugon. Wala siyang mga makabagong kagamitan, walang malalaking makinang pangmasa na katulad ng sa bahay ni Arturo. Lahat ay ginagawa niya gamit ang kanyang mga kamay, binubuhusan ng pagmamahal, pasensya at panalangin. Sa simula, iilan lamang ang bumibili, kadalasan ay mga kapitbahay na nag-uusisa sa bagong mukha sa kanilang lugar. Ngunit unti-unti, ang amoy ng kanyang bagong lutong ensaymada, pan de coco at ang mainit na pandesal ay umabot sa buong bayan. Iba ang lasa ng kanyang mga gawa, may init ng nakaraan at tamis ng katapatan na hindi matatagpuan sa mga tinapay na gawa sa malalaking pabrika. Ang matamis, maaliwalas, at magalang na ngiti ni Cielo sa bawat mamimili, kahit gaano pa siya kapagod.
ang naging dahilan kung bakit pabalik-balik ang mga tao sa kanyang munting tindahan. Subalit, hindi basta-basta nawawala ang mga multo ng nakaraan. Ang isang taong katulad ni Arturo ay hindi papayag na matalo. Siya ay isang lalaking may mataas na pagtingin sa sarili, at ang iwanan ng isang babaeng itinuturing niyang mahina at walang binatbat ay isang napakalaking sampal sa kanyang pagkatao na kailanman ay hindi niya matatanggap. Nagsimula ang pananakot sa pamamagitan ng mga walang pangalang liham na isinisingit sa ilalim ng pintuang bakal ng panaderya tuwing gabi. Mga mensahe na puno ng malulutong na mura at banta na dudurugin ni Arturo ang kanyang buhay, na ipapasara nito ang kanyang maliit na negosyo at sisiguraduhing walang sinuman ang tutulong sa kanya. Sinubukan ni Cielo na magpakatatag, nagpalit siya ng numero ng telepono, iniba ang kanyang mga gawain, ngunit ang takot ay nanatiling nakakapit sa kanyang dibdib na parang linta. Bawat pagdaan ng isang itim na sasakyan na nagmabagal sa harap ng kanyang tindahan ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, pinagpapawisan siya ng malamig sa takot, na baka biglang bumaba si Arturo at kalad ka rin siya pabalik sa impyerno. Isang hapon, ang kanyang mga pinakamasamang takot ay nagkaroon ng hugis. Habang naglilinis siya matapos magsara ng tindahan, nakita niya ang isang kayumangging sobre na nakapatong mismo sa ibabaw ng kanyang lagayan ng tinapay. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, nangatog ang kanyang mga kamay hanggang sa mabitawan niya ang sobre. Laman nito ang 12 ng mga larawan niya, mga nakaw na kuha mula sa malayo. Larawan habang siya ay nagwawalis sa harap ng panaderya. Larawan habang namimili siya ng mga sako ng arina sa palengke. At ang pinaka nakapangingilabot sa lahat, larawan habang siya ay nakaupo at umiiyak sa loob mismo ng kanyang kwarto sa itaas. May nakasulat na malalaking titik na gamit ang pulang tinta sa likod ng isang larawan na nagsasabing kahit saan siya magtago at kahit kailan niya gusto ay nakikita siya at hawak ang kanyang buhay. Napaupo si Cielo sa sahig, kinakapos ng hininga at nanginginig ang buong katawan. Hindi siya kailanman naging mag-isa. May mga matang nagmamasid sa kanya ng walang patid. Sa kanyang pag-aalma at matinding pag-aalala, hinalungkat niya ang buong tindahan. Kinapa niya ang ilalim ng mesang pinaglalagyan ng kaha ng pera, ang ilalim ng mga upuan, hanggang sa may makapa ang kanyang mga daliri na isang maliit at matigas na bagay na kasing laki ng isang butones sa ilalim ng kaha. Isang kagamitang paniktik na sumasagap ng bawat salita, bawat buntong hininga, at bawat panalangin niya. Nag-init ang kanyang dugo, sumiklab ang isang uri ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Agad niya itong tinanggal, inihagis sa sahig, at buong lakas na tinapakan at dinurog gamit ang kanyang sapatos hanggang sa maging pira-piraso ito. Ang mga luhang tumulo sa kanyang mga mata ng gabing iyon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at pagkasuklam. Hindi niya papayagang agawin muli ni Arturo ang kapayapaang pinaghirapan niyang buuin mula sa mga durog na piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit wari bang sinusubok talaga ng kalikasan at tadhana ang kanyang katatagan? Pagkaraan ng ilang araw, biglang nagdilim ang buong kalangitan kahit tanghaling tapat pa lamang. Isang napakalakas at mapanirang bagyo ang tumama sa kanilang lalawigan. Ang mga maitim at mabibigat na ulap ay nagdala ng malalaking patak ng ulan at napakalalakas na ihip ng hangin na tila galit na bumabayo sa mga bubong ng mga bahay, nagbabadyang tanggalin ang mga ito sa kanilang pagkakapako. Walang patid ang nakakabinging kulog at nakakabulag na kidlat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga kalsada sa labas ay naging maputik at rumaragasang ilog na abot hanggang baywang. Nawalan ng kuryente sa buong bayan, kaya mabilis na inilabas ni Cielo ang mga nakahandang kandila at gasera. Sa mapusyaw na liwanag ng apoy na sumasayaw sa ihip ng hanging nakakapasok sa mga awang, ang mga anino sa dingding ay tila mga halimaw na nag-aabang sa dilim. Mabilis niyang inilipat ang mga sako ng arina, asukal, at mga kagamitan sa mas matataas na lugar. Pinuno niya ng mga basang-basahan at mga lumang damit ang ilalim ng pinto upang harangin ang maitim na tubig na unti-unting pumapasok. Habang sinisilip niya ang labas sa maliit na siwang ng bintana upang tingnan kung gaano nakataas ang baha, may nakita siyang isang anino na gumagalaw sa gitna ng matinding dilim at rumaragasang baha. Nang muling kumidlat ng napakaliwanag, luminaw ang figura sa kanyang paningin. Isang lalaki, basang-basa, puno ng putik, at labis na nahihirapang maglakad laban sa malakas na agos ng tubig. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kip-kip siyang isang matandang babae sa kanyang likuran. Ilang beses muntik nang matumba ang lalaki
dahil sa lakas ng agos na nagdadala ng mga sanga ng puno at mga basura, ngunit pilit itong bumabangon, mahigpit na nakakapit sa kanyang ina, na tila ba ang buhay ng matanda ay karugtong ng kanyang sariling hininga. Hindi nag-isip ng 2 beses si Cielo. Binaliwala niya ang panganib sa labas, ang lamig, at ang posibleng banta na baka ito ay mga tauhan ni Arturo na nagpapanggap lamang. Nanaig ang kanyang kabutihang loob. Buong lakas niyang binuksan ang mabigat na pintuang bakal. Agad siyang hinampas ng malamig at malakas na hangin at ulan na tila mga yelong tumatama sa kanyang balat, at sumigaw siya ng ubos lakas upang tawagin ang pansin ng lalaki habang iwinawagayway ang isang maliit na gasera. Lumingon ang lalaki, bakas ang labis na pagod at kawalan ng pag-asa sa kanyang maputik at sugatang mukha, ngunit biglang nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang liwanag at ang taong kumakaway mula sa panaderya. Bumaba si Cielo sa baha hanggang tuhod upang tulungang hilahin ang lalaki at ang matanda papasok. Nang makapasok sila at maisara ng tuluyan ang pinto laban sa bagyo, tila gumaan ang paligid sa kabila ng ingay sa labas. Ang lalaki, na may malapad na balikat at matitikas na galaw sa kabila ng pagod, ay maingat na inilapag ang kanyang ina sa isang mahabang upuang kahoy sa gilid ng tindahan. Nanginginig ng labis ang matanda, nangingitim ang mga labi, at halos hindi na makahinga dahil sa matinding lamig. Walang anumang pag-aalinlangan, umakyat si Cielo sa kanyang silid upang kumuha ng mga pinakatuyong damit, makakapal na kumot, at mga tuwalya. Siya na mismo ang nagbihis sa matanda sa likod ng isang ginawang tabing mula sa kumot. Pinunasan ang puting buhok nito, at maingat na pinahida ng mainit na langis ang likod at dibdib nito upang pabalikin ang init ng katawan. Wala siyang naramdamang pandidiri sa putik at dumi. Ang nakita lamang niya ay isang inang nangangailangan ng kagyat na tulong. Habang ginagawa niya ito, tahimik at matamang nakamasid ang lalaki sa isang tabi. Matapos makapagpalit ng tuyong damit na hiniram ni Cielo, mula sa mga naiwang gamit ng kanyang yumaong ama na iningatan niya ng matagal, umupo ang lalaki at tinanggap ang umuusok na salabat at mainit na lugaw na mabilis na inihanda ni Cielo mula sa kanyang maliit na kalan. Nang iabot ng lalaki ang kanyang kamay upang kunin ang mangkok, saglit na nakita ni Cielo ang isang kakaiba at malalim na ukit sa pulso nito. Isang bilog na may 3 patayong guhit sa loob. Pamilyar ang hugis na iyon kay Cielo, tila isang alaala mula sa kanyang pagkabata na pilit kumakawala sa kanyang isipan, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito unang nakita. Nagpakilala ang lalaki bilang Zion. Matipid itong magsalita, ngunit ang bawat salita nito ay may dalang bigat at autoridad na hindi pangkaraniwan. Nang magising ang matandang babae makalipas ang ilang oras na pagpapahinga, tiningnan niya si Cielo ng may labis na lambing at pasasalamat. Hinawakan nito ang nanginginig na kamay ni Cielo at napansin ang isang lumang rosaryong kahoy na palaging nakapulupot sa pulso ng dalaga bilang alaala ng kanyang ama. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ng matanda. Dahan-dahang hinaplos ang mga butil ng kahoy na tila kinikilala ang bawat ukit nito at may ibinulong na isang taimtim na panalangin at pasasalamat na nagbigay ng kakaibang init at katiyakan sa dibdib ni Cielo. Tila ba ang pagtatagpo nilang tatlo sa gitna ng unos ay hindi lamang isang simpleng pagkakataon kundi isang nakatakdang kabanata. Kinabukasan, humupa na ang bagyo at sumikat na ang araw na nagdala ng bagong pag-asa. Wala nang baha sa kalsada, ngunit naiwan ang makapal na putik at mga kalat. Bago umalis, lumapit si Zion kay Cielo. Walang masyadong salitang namutawi sa kanyang mga labi, ngunit bago siya tumalikod, nag-iwan siya ng isang lumang pilak na barya na may kakaiba at pamilyar na mga ukit sa ibabaw ng kaha, kasama ang isang makapal na puting sobre na mahigpit na selyado. Buksan mo lamang ito kung wala ka ng ibang matatakbuhan, at kung pakiramdam mo ay katapusan na ng lahat, iyon ang mahigpit at seryosong bilin ni Zion habang ang kanyang madilim na mga mata ay tumagos sa kaluluwa ni Cielo. Bago pa man makapagtanong si Cielo kung para saan iyon, isang simpleng itim na sasakyan na hindi man lang nabasa ng ulan ang biglang dumating upang sunduin ang mag-ina at mabilis na naglaho sa kanto. Naisip ni Cielo na baka ang araw na ito ay magiging isang magandang simula ng kanyang tuluyang paglaya. Masaya niyang nilinis ang mga natirang putik sa labas at nagsimulang maghurno muli. Nakakapagtaka dahil pagkabukas niya, biglang dumami ang mga bumibili kaysa sa karaniwan. Tila mga bagong mukha na nakasuot ng maayos na damit ang dumagsa. Inuubos ang kanyang mga tinapay at nagiiwan ng malalaking bayad na higit pa sa presyo ng kanyang mga tinda. Naubos ang kanyang mga tinapay sa loob lamang ng 3 oras.
Ngunit ang kagalakan at pagtataka niya ay biglang naputol nang may isang mabilis at pamilyar na kotseng pula ang biglang huminto ng malakas at halos bumangga sa mga paso ng halaman sa mismong harap ng panaderya. Ang tunog ng gulong nito ay nakakakilabot. Bumaba mula rito si Arturo, nakasuot ng mamahaling damit ngunit ang mukha ay nakakapangilabot sa galit. Walang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanya. Pumasok ito ng sapilitan, pinalo ng napakalakas ang mesang kahoy hanggang sa mayanig ang mga garapon ng asukal at inihagis ang isang makapal na lalagyan ng mga dokumento sa harapan ni Cielo. Nagliparan ang mga papeles na naglalaman ng mga salita at selyo ng gobyerno na hindi agad naintindihan ni Cielo dahil sa kaba. Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Sa tingin mo makakapag-umpisa ka ng bagong buhay nang hindi ko pinapayagan? Ang malakas na boses ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan habang litaw na litaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Dinuro niya ang mukha ni Cielo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ang lupang kinatatayuan ng bulok mong tindahan ay pag-aari ng pamilya ko. Sa susunod na linggo, dadalhin ko rito ang mga makina upang patagin at wasakin ang lugar na ito. Tingnan natin kung saan ka pupulutin, babae. Habang pinagmamasdan ni Cielo ang malamig at malademonyong ngiti ni Arturo na handang durugin ang natitirang pinaghirapan niya, napaigting ang mga panga ng dalaga at kumuyom ang kanyang mga kamao. Pakiramdam niya ay guguho na naman ang mundo niya. Paano niya ipagtatanggol ang tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan laban sa yaman at kapangyarihan ng isang halimaw? At ano ang lihim na nakatago sa sobre at pilak na barya na ibinigay ng misteryosong lalaking nagngangalang Zion? Ang nakakakilabot na tunog ng pag-arangkada ng pulang sasakyan ni Arturo ay unti-unting naglaho sa di kalayuan. Ngunit ang naiwang takot sa dibdib ni Cielo ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang paghinga. Nakatayo lamang siya sa gitna ng kanyang tindahan, nakatitig sa mga nakakalat na papeles sa sahig. Ang mga pahinang ito, na may mga selyo ng pamahalaan at pirma ng mga opisyal, ay tila mga patalim na handang sumaksak sa kanyang nag-iisang pangarap. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga dokumento. Binasa niya ang bawat linya at bagaman hindi siya isang abogado, malinaw niyang naintindihan ang nais iparating ng mga salita. Nakapangalan ang lupang kinatatayuan ng kanyang panaderya sa isang malaking kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Arturo, isang peking titulo na nabili ng salapi at kapangyarihan. Kinabukasan, bitbit ang kaunting lakas ng loob na natitira, nagtungo si Cielo sa bulwagan ng munisipyo. Umasa siyang may isang malinis na opisyal na makikinig sa kanyang hinaing. Buong araw siyang naghintay sa mahahabang pila, nakipag-usap sa iba't ibang kawani, ngunit puro pag-iwas at panlalamig ang kanyang natanggap. Ang ilan ay titingnan lamang ang pangalan ni Arturo sa dokumento at agad na ibabalik ito sa kanya sabay iling. Bago siya tuluyang umalis, isang matandang clerk ang lumapit sa kanya at bumulong na huwag na siyang mag-aksaya ng panahon. Ayon sa matanda, matagal nang nabayaran ni Arturo ang mga matataas na tao sa munisipyo upang pabilisin ang pagpapalayas sa kanya. Walang sinuman ang maglalakas loob na bumangga sa isang taong kayang bumili ng hustisya. Umuwi si Cielo na lugmok, ramdam ang pait ng isang lipunang pikit mata sa mga inaapi. Hindi nagtagal, nagsimula ang tunay na kalbaryo. Sa mga sumunod na araw, ilang mga lalaking may malalaking pangangatawan at nakakatakot na mga mukha ang palaging nakatambay sa tapat ng kanyang tindahan. Wala silang ginagawang pisikal na pananakit, ngunit ang kanilang matatalim na tingin at panunuya sa sinumang susubok na bumili ay sapat na upang takutin ang mga kapitbahay. Unti-unting nawala ang mga suki ni Cielo. Ang mga dating bumabati sa kanya, tuwing umaga ay iniiwasan na siya ngayon, natatakot na madamay sa galit ni Arturo. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay na dati ay nagbibigay ng saya ay unti-unting naging amoy ng pagkabulok at kabiguan. Dahil walang benta, naubos ang kanyang naipong salapi. Wala na siyang pambili ng arina, asukal o kahit kahoy na panggatong para sa kanyang pugon. Dumating ang gabi bago ang itinakdang araw ng paggiba. Umuulan na naman ng malakas, tila nakikiramay ang kalangitan sa naghihingalong pag-asa ni Cielo. Nakaupo siya sa isang sulok ng kanyang maliit na silid sa itaas ng panaderya, nakabalot sa isang lumang kumot. Hawak niya ang rosaryong kahoy ng kanyang ama, walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na ibon na pilit kinulong muli matapos makatikim ng kaunting paglipad. Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at bukas ng umaga, mawawala na rin ang nag-iisang lugar na itinuturing niyang tahanan.
Naisip niya, marahil ay tama si Arturo. Marahil ay wala nga siyang mararating. Sa gitna ng kanyang matinding pag-iyak, dumapo ang kanyang paningin sa isang lumang baul sa gilid ng kanyang higaan. Naalala niya ang misteryosong lalaking iniligtas niya mula sa bagyo. Naalala niya ang malalim na boses ni Zion at ang huling bili nito bago umalis. Buksan mo lamang ito kung wala ka ng ibang matatakbuhan. Pinunasan ni Cielo ang kanyang mga luha. May mas isasadlak pa ba ang kanyang kalagayan kaysa sa mangyayari bukas? Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ang makapal na puting sobre at ang lumang pilak na barya. Pinunit niya ang dulo ng sobre. Wala itong laman kundi isang makapal at itim na tarheta. Walang pangalan ng kumpanya. Walang direksyon ng opisina. Isang salita lamang ang nakaukit gamit ang gintong tinta. Baskara. Sa ilalim nito ay isang numero ng telepono. Sa likod ng tarheta ay may sulat kamay na nagsasabing, "Tawagan mo siya, alam niya ang gagawin." Nag-alinlangan si Cielo. Sino ang taong ito? Hihingi ba ito ng malaking kabayaran na hindi niya kayang ibigay? Ngunit nang maalala niya ang mayabang na halakhak ni Arturo at ang nakakasulasok ng ngiti nito, nag-alab muli ang kanyang tapang. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at maingat na pinindot ang mga numero. 3 beses na nagring ang linya bago may sumagot. Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kabilang ibayo. Kalmado, malalim, at may halong labis na paggalang. "Magandang gabi, binibining Cielo. Matagal na naming hinihintay ang iyong pagtawag." Nanlamig ang buong katawan ni Cielo. Paano nalaman ng taong ito ang kanyang pangalan gayong hindi pa siya nagpapakilala? Pautal-utal at puno ng kaba, isinalaysay niya ang lahat. Ang pekeng titulo, ang pananakot ni Arturo, at ang nakatakdang paggiba sa kanyang tindahan bukas ng umaga. Tahimik lamang na nakinig ang lalaking nagngangalang Baskara, hindi siya pinutol kahit isang beses. Nang matapos si Cielo, isang mabigat na paghinga ang narinig niya bago nagsalita ang lalaki. "Huwag ka nang mangamba, binibining Cielo. Mula sa sandaling ito, ang iyong mga kaaway ay aming mga kaaway. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Buksan mo ang iyong tindahan bukas ng umaga at harapin mo sila ng walang takot. Kami ang bahala sa natitira." Bago pa man makapagtanong si Cielo kung paano nila ito gagawin o kung magkano ang kapalit, naputol na ang linya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakaramdam ng kakaibang ginhawa si Cielo. May isang puwersang hindi niya nakikita na handang tumayo sa kanyang likuran. Kinabukasan, nabulabog ang buong kalye sa nakakayanig na tunog ng isang dambuhalang makinaryang panggiba na dahan-dahang gumagapang patungo sa harap ng panaderya ng Pag-asa. Ang maitim na usok mula sa tambutsyo nito ay umaamoy sa buong paligid. Sa likod ng makinarya ay ang pamilyar na pulang sasakyan ni Arturo. Bumaba siya ng may nakakapasong ngiti. Suot ang kanyang mamahaling salamin sa araw. Kasunod ang higit sa 10 batong-bato ng mga tauhan na may hawak na mga kahoy at tubo. Ang mga kapitbahay ay nagkumpol-kumpol sa di kalayuan. Awang-awa kay Cielo ngunit walang magawa kundi manood. Ginamit ni Arturo ang isang kagamitang pampalakas ng boses upang ipahiya si Cielo sa harap ng lahat. "Lumabas ka na diyan, Cielo! Tapos na ang pagpapanggap mo. Handa na kaming durugin ang basurang tindahan na ito." Hiyaw niya habang nagtatawanan ang kanyang mga tauhan. Dahan-dahang bumukas ang pintuang bakal ng panaderya. Lumabas si Cielo, suot ang kanyang simpleng mahabang bestida. Tuwid ang likod, at walang bakas ng luha sa mga mata. Mahigpit ang hawak niya sa lumang pilak na barya sa loob ng kanyang bulsa. Tiningnan niya ng diretso si Arturo, isang tingin na nagpapahiwatig na hindi siya yuyuko kahit kailan. Nainis si Arturo sa katapangang ipinapakita ng dating asawa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Cielo paalis upang makapagsimula na ang makinarya. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga tauhan, isang napakalakas at magkakasabay na ugong ng mga makina ang yumanig sa lupa. Mula sa magkabilang dulo ng kalsada, biglang dumating ang 3 mahahaba at maiitim na sasakyan na kumikinis sa linis. Ang mga salamin nito ay kasing itim ng gabi, walang makikitang sinuman sa loob. Mabilis at walang pag-aatubiling huminto ang mga ito sa mismong pagitan ng tindahan ni Cielo at ng mga tauhan ni Arturo, hinaharangan ng daan ng dambuhalang makinarya. Bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan at sabay-sabay na bumaba ang 6 na lalaking matitikas ang pangangatawan, lahat ay nakasuot ng malinis na itim na kasuotan. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at kalkulado, tila mga sinanay na mandirigma. Agad silang gumawa ng harang sa harap ni Cielo.
Nakatingin ng matalim sa mga tauhan ni Arturo na biglang napaurong dahil sa matinding kaba. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong lugar. Nawala ang mayabang na ngiti sa labi ni Arturo. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ng pinakagitnang sasakyan. Isang makintab na itim na sapatos ang unang tumapak sa maalikabok na kalsada. Sino ang makapangyarihang nilalang na ito na dumating upang harapin ang demonyo ng nakaraan ni Cielo? Unti-unting nahawi ang makapal na alikabok na nilikha ng mga sasakyan nang tuluyang lumabas ang lalaki mula sa likurang pinto. Hindi na siya ang taong basang-basa, puno ng putik, at naghihingalo na kinupkop ni Cielo noong gabi ng matinding bagyo. Ang lalaking nakatayo ngayon sa gitna ng kalsada ay nakasuot ng isang napakagarbo at mamahaling trahe na yari sa pinakapinong tela, tuwid ang tindig at may taglay na kakaibang kapangyarihan sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Siya si Zion. Ang kanyang mga mata, na noon ay puno ng pag-asa at pasasalamat, ngayon ay nag-aapoy sa lamig at autoridad. Umikot siya sa kabilang pinto ng sasakyan at maingat na inalalayan ang isang matandang babae na bumaba. Ito ang kanyang ina. Ngayon ay nakasuot ng isang napakagandang kasuotang yari sa telang pinya na may mga burda ng bulaklak, sumisimbolo sa yaman at mataas na antas sa lipunan, ngunit nananatiling payak at kagalang-galang. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Arturo. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang nakaawang ang kanyang bibig. Kilala niya kung sino ang lalaking kaharap niya. Sinong negosyante sa buong bansa ang hindi nakakakilala kay Zion Alcantara? Siya ang nag-iisang tagapagmana at pinuno ng grupong Alcantara, isang dambuhalang samahan ng mga kumpanya na nagmamay-ari ng mga pinakamalalaking bangko, lupain at pantalan sa buong Pilipinas. Para kay Arturo, na yumaman lamang dahil sa mga maliliit na kontrata at pandaraya sa munisipyo, ang pagharap kay Zion ay parang pagtapat ng isang langgam sa isang nagngangalit na elepante. Agad na nanlamig ang buong katawan ni Arturo, at ang mga pawis na tumutulo sa kanyang noo ay hindi na dahil sa init ng araw, kundi dahil sa matinding kilabot. Ang kanyang mga bayarang tauhan, na kanina ay mayayabang na may hawak na mga 2x2 at tubo, ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga armas nang makita ang mga tauhan ni Zion na nakahawak sa kani-kanilang mga tagiliran, handang bumunot ng sandata anumang oras. Hindi pinansin ni Zion si Arturo. Para itong isang hangin o isang basurang hindi karapat-dapat tapunan ng tingin. Naglakad si Zion ng tuwid patungo sa harap ng panaderiya, kung saan nakatayo si Cielo na parang tuod sa labis na pagkabigla. Nang makalapit si Zion, gumawa siya ng isang bagay na nagpatigil sa paghinga ng lahat ng mga tsismosong kapitbahay na nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang bilyonaryo, ang lalaking kinatatakutan at ginagalang ng mga politiko at matataas na tao, ay bahagyang yumuko sa harap ni Cielo bilang tanda ng labis na paggalang. Kasunod nito ay ang paglapit ng ina ni Zion. Niyakap ng matanda si Cielo ng napakahigpit, isang yakap na puno ng init, pagmamahal at pangungulila. Patawarin mo kami kung kami ay nahuli, anak. Medyo masikip ang daloy ng trapiko papasok sa inyong bayan, malambing at mahinahong wika ng ina ni Zion. Ang tinig nito ay tila isang malambot na unan na sumapo sa lahat ng pagod at takot ni Cielo. Gumanti ng yakap si Cielo, at sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon ng pang-aabuso, pakiramdam niya ay mayroon siyang tunay na pamilya na magtatanggol sa kanya. Pagkatapos ng madamdaming pagbati, dahan-dahang humarap si Zion kay Arturo. Nawala ang lambing sa kanyang mukha at napalitan ito ng matalim na tingin na parang kayang pumatay kahit walang hawak na patalim. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang mag-ingay at magdala ng mga makinaryang panggiba sa isang pag-aari na nasa ilalim ng pangangalaga ng aking pamilya? Mababa ngunit dumadagundong na tanong ni Zion. Sinubukan ni Arturo na magsalita, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Pilit siyang lumulunok, naghahanap ng tamang isasagot upang isalba ang kanyang natitirang dignidad. Ako ang may-ari ng lupang ito. Mayroon akong titulo na galing sa munisipyo. Nanginginig na sagot ni Arturo. Pilit itinataas ang mga papeles na hawak niya. Sumenya si Zion sa isa sa kanyang mga tauhan. Agad na lumapit ang lalaki, bitbit ang isang makapal na itim na lalagyan ng mga dokumento. Upang hindi gumawa ng eskandalo sa kalsada, inanyayahan ni Zion si Cielo at ang kanyang ina na pumasok sa loob ng panaderiya. Gamit ang isang malamig na kumpas ng kamay, inutusan din niya si Arturo na pumasok upang harapin ang katotohanan.
Walang nagawa si Arturo kundi kaladkarin ang kanyang mga mabibigat na paa papasok sa maliit at maalikabok na tindahan na kanina lamang ay gusto niyang patagin sa lupa. Pagkapasok sa loob, ipinasara ni Zion ang pintuang bakal. Iniiwan ang mga tauhan ni Arturo sa labas na hindi magkanda-ugaga sa takot. Ipinatong ni Zion ang itim na lalagyan sa ibabaw ng lumang mesang kahoy na pinagmamasahan ni Cielo ng arena. Nang buksan niya ito, inilabas niya ang mga luma at naninilaw na mga papeles. Iba ito sa mga hawak ni Arturo. Ang mga dokumento ni Zion ay may mga tunay na selyo ng pamahalaan na may ilang dekada na ang tanda, maingat na nakapreserba at walang anumang bahid ng pagkakapeke. Ang titulong pinagmamalaki mo ay binili mo lamang sa mga tiwaling opisyal na nagugutom sa pera nitong nakaraang buwan, panimula ni Zion habang tinuturo ang mga papeles ni Arturo. Ngunit ang lupang ito, kasama ang buong kabahayan sa paligid nito, ay matagal nang nakarehistro bilang isang sagradong lupain 30 taon na ang nakararaan. At ang tunay na nagmamay-ari nito ay walang iba kundi ang namayapang ama ni Cielo. Natigilan si Cielo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nakasulat na pangalan ng kanyang ama sa lumang papel. Paanong nangyari iyon? Ang alam niya, ang kanyang ama ay isang simpleng magsasaka at tindero na namatay na baon sa utang. Walang iniwan ang kanyang ama kundi ang lumang kuwaderno ng mga resipe at ang rosaryong kahoy. Ipinaliwanag ni Zion ang mahabang kasaysayan na inilihim sa kanya. Taong 1900 at 1971 nang pumutok ang bulkang Pinatubo at nagdulot ng malawakang pagkasira at pagbaha ng lahar. Ang lolo ni Zion, na noon ay nag-iinspeksyon ng mga lupain sa lalawigan, ay natrap at muntik nang mamatay sa gitna ng sakuna. Ang ama ni Cielo, sa kabila ng panganib sa sariling buhay, ang nagligtas sa matanda at nag-aruga rito hanggang sa makarating ang mga sumagip. Bilang utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng pera, isinumpa ng pamilya Alcantara na babantayan nila ang pamilya ni Cielo. Binili ng lolo ni Zion ang malaking lupain na ito at ipinangalan sa ama ni Cielo. Ngunit hiniling ng ama ni Cielo na ilihim ito dahil ayaw nitong lumaki si Cielo na umaasa sa yaman. Gusto nitong matuto si Cielo na tumayo sa sariling mga paa. Ang bili ng ama, ibibigay lamang ang buong katotohanan kapag napatunayan na ni Cielo ang kanyang dalisay na puso at katatagan sa gitna ng matinding pagsubok. Ang gabing iniligtas ni Cielo sina Zion at ang kanyang ina sa gitna ng bagyo, kahit siya mismo ay nasa bingit ng kawalan, ang naging huling patunay na hinihintay ng pamilya Alcantara. Hindi makapaniwala si Arturo sa mga naririnig niya. Pilit niyang ipinagsisiksikan na gawa-gawa lamang ang lahat ng ito upang paboran si Cielo. "Ididemanda ko kayo! Papipigilin ko ang negosyo ninyo. May mga koneksyon ako sa matataas na tao." Panggagalaiti ni Arturo, tila nawawala na sa katinuan. Isang nakakabinging at mapangutyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zion. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kagamitang elektroniko na may maningning na salamin at ipinatong ito sa mesa. "Koneksyon? Arturo, sa loob ng 2 buwan mula nang tawagan kami ni Cielo, ipinasuri ko ang buong pananalapi ng iyong kumpanya. Natuklasan ng aking mga tauhan ang lahat ng iyong mga peking negosyo, ang pandaraya mo sa buwis, at ang paglalagay mo ng mga nakaw na pera sa mga bangko sa labas ng bansa. Sa oras na ito, nasa opisina mo na ang mga alagad ng batas upang kumpiskahin ang lahat ng iyong ari-arian. Wala ka ng pera, wala ka ng koneksyon, at higit sa lahat, wala ka ng kinabukasan." Tuluyang napaluhod si Arturo sa sahig ng panaderya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Ngunit hindi pa tapos si Zion. Pinindot niya ang kagamitang elektroniko at lumabas ang isang gumagalaw na larawan na nakuha mula sa isang nakatagong kamera. Sa larawan, makikita ang kasalukuyang kinakasama ni Arturo na nagngangalang Stella, nakaupo sa isang sikat na kapihan, malakas na tumatawa habang kausap ang isang lalaki. Dinig na dinig sa recording kung paano ipinagmamalaki ni Stella na siya mismo ang nagbayad sa mga pekerong opisyal upang nakawin ang titulo ng lupa at kung paano nila pinagplanuhang lasunin ang isip ng mga tao laban sa panaderya ni Cielo upang tuluyan itong mapalayas. Ang mga luhang namuo sa mga mata ni Cielo ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaluwagan. Nakamit na niya ang katarungan. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala at kumitil sa kanyang mga pangarap ay ngayon nakadapa at walang kalaban-laban sa harapan niya. Tumingin si Cielo kay Zion, punong-puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Inisip niya na sa wakas, tapos na ang lahat ng kanyang problema
at maaari na siyang mamuhay ng tahimik. Ngunit nagkakamali siya. Pinatay ni Zion ang makabagong kagamitan at ibinaling ang kanyang seryosong tingin kay Cielo. Arturo is nothing but a pest, at tapos na tayo sa kanya. Wika ni Zion gamit ang purong Tagalog, bagaman ang tono niya ay tila may mas malalim pang kahulugan. Ang tunay na dahilan kung bakit nais bilhin at kamkamin ng malalaking sindikato ang lupang ito, na ginamit lamang na kasangkapan si Arturo na walang alam, ay dahil sa kung ano ang nakabaon sa ilalim ng mismong kinatatayuan natin. Lumakad si Zion patungo sa malaking haligi ng kahoy na nasa gitna ng tindahan. Hinarap niya si Cielo na may pinaghalong pananabik at misteryo sa kanyang mga mata. Cielo, nasaan ang pilak na bariyang ibinigay ko sa iyo? Tanong nito. Nanginginig na dinukot ni Cielo mula sa bulsa ng kanyang bestida ang lumang pilak na barya. Inabot niya ito kay Zion. Tinanggap ito ng lalaki at dahan-dahang kinapa ang likurang bahagi ng malaking haligi ng kahoy. Nang may makapa siyang isang maliit na siwang na hindi napapansin ng sinuman, maingat niyang ipinasok ang barya dito. Isang matunog na lagitik ang umalingaw-ngaw sa buong panaderya. Biglang yumanig ng bahagya ang lupa. Ang sahig na gawa sa makapal na kahoy sa tapat mismo ng kaha de yero ni Cielo ay dahan-dahang nahati sa dalawa at umatras. Inilalantad ang isang madilim at malalim na hagdanang gawa sa semento na pababa sa kailaliman ng lupa. Isang malamig na hangin ang sumingaw mula rito. May dalang amoy ng mga lumang aklat at kemikal na ginagamit sa laboratorio. Napasinghap si Cielo at napaatras. Ano ang lihim na itinatago ng kanyang ama sa ilalim ng lupang ito sa loob ng 30 taon? At anong malaking panganib ang nakaambang dumating ngayon at nabuksan na ang pintuan patungo sa nakaraan? Dahan-dahang humakbang si Cielo pababa sa madilim na hagdanan. Ang amoy ng lumang papel at halimuyak ng mga tuyong halamang gamot ay agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy. Nakakapit ng mahigpit ang kanyang nanginginig na kamay sa mainit at magaspang na palad ng ina ni Zion. Bawat pagtapak niya sa sementadong baitang ay lumilikha ng mahinang alingaw-ngaw na tila boses ng nakaraan na matagal nang naghihintay na pakinggan. Nang makarating sila sa pinakaibaba, kinapa ni Zion ang malamig na dingding at pinindot ang isang lumang kagamitang pambuhay ng ilaw. Kumislap ng ilang beses ang mga pundidong bumbilya bago tuluyang nagbigay ng maliwanag na ilaw sa buong silid. Bumungad sa kanila ang isang maluwang na tagong silid na napapaligiran ng makakapal na konkretong dingding. Sa paligid ay nakahanay ang mga estanting bakal na puno ng mga makakapal na aklat, mga kuwaderno na puno ng mga sulat kamay, at mga kagamitang yari sa salamin na karaniwang makikita sa mga silid pananaliksik. Sa gitna ng silid ay isang malaking mesang gawa sa matibay at pinakinis na kamagong. Sa ibabaw nito ay walang bakas ng alikabok, tila ba may naglilinis dito ng palihim sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng mesa ay may nakapatong na isang lumang asul na sobre na naglalaman ng pangalan ni Cielo. Nanginginig at halos hindi makahinga, lumapit si Cielo sa mesa. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang kumpas ng mga letra sa ibabaw ng sobre. Sulat kamay ito ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at maingat na binuksan ito upang hindi mapunit ang luma nitong papel. Naninilaw na ang pahina sa loob dahil sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga katagang nakasulat gamit ang itim na tinta ay malinaw na malinaw pa rin. Aking mahal na anak, kung hawak mo at nababasa ang liham na ito, ibig sabihin ay matagumpay mong nalampasan ang pinakamatitinding pagsubok ng buhay at natagpuan mo ang tunay na kaibigan sa pamilyang nangako sa akin ng katapatan. Patawarin mo ang iyong ama kung kinailangan kitang palakihin sa hirap at kawalan. Hindi ako isang simpleng magsasaka lamang tulad ng pagkakakilala mo sa akin. Bago ka pa man ipinanganak, ginugol ko ang aking buhay sa pag-aaral ng kalikasan at pagkain. Nakatuklas ako ng mga natural na paraan upang maging malusog ang mga pananim at makagawa ng mga pagkaing magpapahaba sa buhay ng tao nang hindi ginagamitan ng mga nakalalasong sangkap na ibinebenta ng malalaking kumpanya. Ipinagpatuloy ni Cielo ang pagbabasa habang ang kanyang mga luha ay walang patid na pumapatak at bumabasa sa lumang papel. Nalaman niyang ang mga pag-aaral at natuklasan ng kanyang ama ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nais itong angkinin, nakawin, at itago ng mga sakim na samahan at mayayamang politiko upang patuloy silang kumita ng malaki sa pagbebenta ng mga peking pagkain at gamot sa mga inosenteng tao. Dahil sa matinding takot na baka mapahamak si Cielo at ang kanyang ina noong siya ay musmus pa lamang, nagpasiya ang kanyang ama na itago ang lahat ng kanyang natuklasan sa ilalim ng lupang ito.
Ibinili niya ang lihim sa lolo ni Zion. Nautang ang buhay sa kanya, nabantayan ang lugar na ito hanggang sa lumaki si Cielo. Gusto ng kanyang ama na matuto si Cielo na maging matatag na mag-isa, na hindi masilaw sa kinang ng salapi at magkaroon ng pusong marunong maawa sa kapwa, bago ipagkatiwala sa kanya ang napakalaking yaman at tungkulin na ito. Napasubsob si Cielo sa mesa at umiyak ng napakalakas. Ibinuhos niya ang lahat ng pangungulila, pasakit, at pag-unawa. Naramdaman niya ang labis na pagmamahal ng kanyang ama, isang dakilang pagmamahal na nagtago sa likod ng kahirapan upang hubugin siya bilang isang mabuti at matibay na babae. Lumapit ang ina ni Zion at muli siyang niyakap ng mahigpit, maingat na hinahaplos ang kanyang likuran at buhok upang pakalmahin ang kanyang naghihinagpis na puso. Nang medyo mahimasmasan si Cielo at mapunasan ang kanyang mga luha, itinuro ni Zion ang mga malalaking kahong bakal sa ilalim ng mga estante. Binuksan niya ang isa at tumambad ang nakakasilaw na kinang ng mga gintong bareta. Ito ang inihandang puhunan ng iyong ama para sa oras na handa ka ng magtayo ng sarili mong pagawaan at ipamahagi ang kanyang mga natuklasan sa buong bansa. Ipinagkatiwala niya sa amin ang pag-iingat nito. Ngunit higit sa gintong iyan, ang pinakamahalagang pamana niya ay ang mga kaalamang nakasulat sa mga aklat na ito na kayang magligtas ng maraming buhay, malalim na wika ni Zion. Tumingin si Zion ng diretso sa mga mata ni Cielo. Ang kanyang mga mata, na kadalasang malamig at seryoso, ay ngayon nagpapakita ng labis na pangungulila, paghanga, at lihim na pag-ibig. Matagal na kitang pinagmamasdan, Cielo, tahimik na pag-amin nito. Ilang taon kitang binabantayan mula sa malayo. Nakita ko ang lahat ng pagmamalupit at pananakit sa iyo ni Arturo noong kayo ay nagsasama pa. Maraming gabi na gusto kong sumugod sa mansyon ninyo at patayin siya sa bugbog dahil sa ginagawa niya sa iyo. Ngunit nakagapos ako sa sumpa ng aking lolo at ng iyong ama. Kailangan kitang hayaang lumaban mag-isa. Kailangang mapatunayan ng tadhana ang iyong ginintuang puso. Noong gabing iniligtas mo kami ng aking ina sa gitna ng matinding bagyo. Kahit na ikaw mismo ay walang-wala at nasa panganib, doon ko napatunayan na ikaw na ang pinakadalisay at pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Namula ang mga pisngi ni Cielo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya lubos maisip na sa mga panahong pakiramdam niya ay nag-iisa siya at inabandona ng buong mundo, may isang malakas at matipunong lalaki na palaging nakabantay at umiibig sa kanya ng palihim. Tila isang napakagandang panaginip ang lahat, isang matamis na gantimpala matapos ang napakahabang panahon ng pagdurusa at panliliit sa sarili. Subalit, ang napakatahimik at madamdamin nilang pag-uusap ay biglang ginimbal ng isang malakas na kalabog na nagmula sa itaas, sa mismong sahig ng panaderya. Tila may isang napakabigat na bagay na inihagis at mabilis na nabasag. Kasunod nito ay ang mga sunod-sunod at nagmamadaling yabag ng mabibigat na sapatos, mga nakakabinging putok ng baril, at ang malalakas na sigaw ng mga tauhan ni Zion na tila nakikipaglaban ng patayan. Sino ang mga hindi inaasahang kaaway na biglang sumalakay sa tindahan matapos mabulabog ang lihim ng lupa, at anong dugo ang eksena ang sasalubong sa kanila sa kanilang pag-akyat mula sa kailaliman ng lupa? Agad na hinila ni Zion si Cielo at ang kanyang ina sa likod ng pinakamatibay na estanteng bakal. Ang puso ni Cielo ay tila sasabog sa sobrang bilis ng tibok. Ang mga nakakabinging putok ng baril sa itaas ay parang mga kulog na yumanig sa mismong pundasyon ng silid sa ilalim ng lupa. Dinig na dinig nila ang mga yabag ng mga taong nagtatakbuhan, ang mga nababasag na salamin, at ang mga nagigibang kahoy. Niyakap ni Cielo ang matanda upang protektahan ito, habang si Zion ay mabilis na humugot ng isang itim na sandata mula sa ilalim ng kanyang kasuotan, handang ipagtanggol ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, naghihintay sa sinumang mga ngahas na bumaba sa madilim na hagdanan. Ilang minuto ang lumipas na tila isang buong habambuhay. Dahan-dahang humupa ang mga putok. Napalitan ito ng mga daing ng mga sugatan at ang malalakas na boses ng mga naguutos. Tumunog ang isang maliit na kagamitang pangkomunikasyon na nakakabit sa tainga ni Zion. Narinig ni Cielo ang kalmadong boses ni Bhaskara na nagbabalita na ligtas na ang paligid. Ang mga sumalakay ay mga bayarang tauhan ng isang malaking sindikato ng mga nangangamkam ng lupa, mga taong desperadong inupahan ni Arturo, gamit ang huling salapi na mayroon ito bilang huling baraha, upang agawin ang titulo, bago pa man dumating ang mga awtoridad. Ngunit hindi nila inaasahan na ang mga tauhan ni Zion
ay hindi mga ordinaryong gwardiya, kundi mga piling mandirigma na handang pumatay at mamatay para sa kanilang pinuno. Nang umakyat sila mula sa kailaliman ng lupa, halos madurog ang puso ni Cielo sa kanyang nakita. Ang kanyang mahal na panaderya, ang lugar na kanyang binuo mula sa pawis at luha, ay halos magiba. Ang mga mesang kahoy ay nagkapira-piraso, ang mga garapon ng asukal at arina ay nagkalat sa sahig, na ngayon ay may bahid na ng pulang dugo at maitim na usok mula sa mga pinaputok na sandata. Ngunit sa gitna ng pagkasira, nakita niya ang katarungan. Ang mga kalaban, kasama na ang mga tauhan ng sindikato, ay nakadapa sa sahig, nakaposas ang mga kamay sa likod, at pinalilibutan ng napakaraming alagad ng batas na dumating upang tumulong sa puwersa ni Zion. Sa isang sulok, nakita ni Cielo si Arturo. Punit-punit ang kanyang mamahaling damit, pumuputok ang labi, at umiiyak na parang bata habang pinipilit na pumiglas mula sa dalawang matipunong pulis na may hawak sa kanya. Wala na ang yabang, wala na ang kayamanan. Ang lalaking minsang nagturing sa kanya bilang isang basahan ay ngayon tinatrato bilang isang ordinaryong kriminal. Sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Cielo ang matinding pagsisisi at pagmamakaawa sa mga mata ni Arturo, ngunit ibinaling lamang ni Cielo ang kanyang tingin sa iba. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pag-ibig, kundi isang malalim na awa para sa isang taong nilamon ng sariling kasakiman. Sa mga sumunod na buwan, ang buong siyudad ay nabulabog sa sunod-sunod na balita tungkol sa pagbagsak ni Arturo at ng kanyang mga kasabwat. Mabilis at walang awang umikot ang gulong ng hustisya. Sa tulong ng pinakamagagaling na manananggol mula sa kumpanya ni Zion, naibulgar ang lahat ng kasamaan ni Arturo, ang kanyang mga pekeng negosyo, ang mga nakaw na yaman, at ang pang-aabuso sa kapwa ay inilatag sa harap ng hukom. Ang pinakamasakit na dagok kay Arturo ay nang tumestigo laban sa kanya ang sarili niyang kinakasama na si Stella. Upang iligtas ang sarili at makakuha ng mas mababang parusa, isiniwalat ni Stella ang lahat ng lihim ni Arturo na lalong nagdiin sa lalaki sa pagkakakulong. Ang buong yaman ni Arturo ay kinumpiska ng pamahalaan upang ibalik sa mga taong kanyang niloko, iniiwan siyang walang-wala. Sa araw ng pagbaba ng hatol, dumalo si Cielo. Suot niya ang isang payak ngunit napakagandang bestida. Nakataas ang noo at puno ng kapayapaan ang mukha. Katabi niya si Zion na hindi kailanman bumitaw sa pag-alalay sa kanya. Nang basahin ng hukom ang hatol na 20 taong pagkakakulong, napaluhod si Arturo sa loob ng bulwagan. Humarap siya kay Cielo, lumuluha ng labis at nagmamakaawa ng kapatawaran. Sinabi nitong handa siyang maging alipin ni Cielo kung palalayain lamang siya nito. Lumapit si Cielo ng bahagya, tiningnan ng dating asawa, at sa isang malambot ngunit matatag na tinig ay sinabi niyang napatawad na niya ito matagal na, hindi para sa ikabubuti ni Arturo, kundi para palayain ang kanyang sariling puso mula sa puot. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagtakas sa batas. Hinayaan ni Cielo na dalhin si Arturo ng mga gwardya patungo sa malamig na rehas na magiging tahanan nito sa mahabang panahon. Kasabay ng pagtatapos ng madilim na kabanata sa buhay ni Cielo ay ang pagsisimula ng isang napakaliwanag na bukas. Ginamit niya ang mga gintong pamana ng kanyang ama hindi upang mamuhay sa luho, kundi upang ipagpatuloy ang mabuting layunin nito. Pinaayos niya ang panaderya ng Pag-asa. Ginawa itong mas malaki at mas matibay, ngunit pinanatili ang lumang disenyo nito bilang alaala ng kanyang mga pinagdaanan. Sa katabing lote, ipinatayo niya ang Bahay ng Liwanag, isang malaking gusali na nagsisilbing kanlungan at paaralan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at mga byudang walang kakayahang bumangon. Doon, itinuturo niya ang paggawa ng tinapay, ang pagnenegosyo, at higit sa lahat, ang pagbabalik ng tiwala sa sarili. Ang samahan nila ni Zion ay lumalim nang hindi nila namamalayan. Walang pilitan, walang pagmamadali. Naging bahagi si Zion ng pang-araw-araw na buhay ni Cielo. Madalas itong pumunta sa panaderya tuwing hapon. Pagkatapos ng kanyang mabibigat na gawain sa kumpanya, nakasuot ng simpleng damit at masayang tumutulong sa pagtutupi ng mga kahon ng tinapay habang nakikipagkwentuhan sa mga babaeng tinutulungan ni Cielo. Ang ina naman ni Zion ay naging pangalawang ina ni Cielo, palaging nagpapadala ng mga lutong ulam at nagtuturo ng mga lumang kaugalian ng kanilang pamilya. Nakita ng lahat kung paano nagbago ang malamig at seryosong bilyonaryo. Sa piling ni Cielo, natutunan ni Zion na ngumiti ng totoo
at maging isang simpleng lalaki na nagmamahal ng lubos. Isang hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, inanyayahan ni Zion si Cielo sa maliit na hardin sa likod ng panaderiya. Napansin ni Cielo na kakaiba ang kilos ng lalaki. Ang mga kamay na kayang magpatakbo ng libu-libong manggagawa ay ngayon ay bahagyang nanginginig. Ang tinig na kayang magpakaba sa mga tanyag na politiko ay ngayon ay tila nauutal. Huminto si Zion sa harap ng isang namumulaklak na puno ng sampaguita. Tumingin siya sa mga mata ni Cielo na may taglay na pinaghalong kaba at walang hanggang pag-ibig. Dahan-dahang idinukot ni Zion ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang kasuotan. May kinuha siyang isang maliit na kahon na yari sa inukit na kahoy. Nang buksan niya ito, hindi isang nakakasilaw na brilyante ang tumambad kay Cielo, kundi isang bagay na mas may malalim na kahulugan na hindi niya kailanman inaasahan. Ano ang laman ng maliit na kahong iyon na magpapabago sa buong takbo ng kanilang buhay magpakailanman? Habang hinihintay ni Cielo kung ano ang ilalabas ni Zion mula sa maliit at inukit na kahong kahoy, tila tumigil ang pag-ihip ng hangin at ang mga huni ng kuliglig sa paligid. Nang tuluyan itong mabuksan, walang nakakasilaw na brilyante na karaniwang ibinibigay ng mga mayayaman ang tumambad sa kanyang mga mata. Sa halip, isang simpleng singsing na yari sa puting ginto ang nakalagay doon, at sa gitna nito ay isang napakagandang perlas na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Isang perlas mula pa sa malalalim at malilinis na karagatan ng Palawan. Kasama ng singsing na ito ay isang napakaluma at kinakalawang na susi. Nagtataka man, pinakinggan ni Cielo ang malambing, ngunit nanginginig na tinig ng bilyonaryo. Cielo, ang perlas na ito ay sumisimbolo sa iyo, panimula ni Zion. Tulad ng isang perlas na nabubuo lamang matapos ang mahaba at masakit na pagpasok ng isang munting puwing sa loob ng kabibe, ikaw ay dumaan sa matitinding sakit, pang-aabuso, at bagyo. Ngunit imbes na masira, lumabas kang mas matatag, mas dalisay, at walang kasing ganda. Wala akong maibibigay na brilyante na hihigit pa sa kinang ng iyong puso. Ang lumang susi namang ito ay ang susi ng unang payak na tahanan ng aking lolo sa probinsya. Ibinibigay ko sa iyo hindi lamang ang aking kinabukasan, kundi pati na rin ang aking nakaraan, ang aking buong pagkatao, at ang pangakong ikaw lamang ang magiging reyna ng aking tahanan hanggang sa aking huling hininga. Maaari mo ba akong samahan sa habang buhay? Walang salitang namutawi sa mga labi ni Cielo. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng hirap at pasakit na naranasan niya kay Arturo ay tuluyang nabura at napalitan ng isang pag-ibig na nagbibigay buhay at hindi nananakit. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay kay Zion at buong pusong tumango. Nang isulat ni Zion ang singsing sa kanyang daliri, naramdaman ni Cielo na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na kanlungan. Ang ina ni Zion na palihim na nanonood mula sa pinto ng panaderiya ay tahimik na nagpunas ng luha ng labis na galak. Natapos na ang kanyang tungkulin na ihanap ng karapat-dapat na kabiyak ang kanyang nag-iisang anak. Isang buwan matapos ang nakakapigil hiningang pag-aalok ng kasal, naganap ang pag-iisang dibdib ni Cielo at Zion. Taliwas sa inaasahan ng marami na magdaraos ang isang bilyonaryo ng isang napakagarbong pagdiriwang sa pinakamahal na hotel sa Maynila, pinili ng dalawa na ikasal sa lumang simbahang bato sa mismong bayan kung saan nagtago at bumangon si Cielo. Ang kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong lalawigan, tila nagbabalita ng tagumpay ng kabutihan. Nakasuot si Cielo ng isang napakasimpleng ngunit napakagandang kasuotang yari sa telang juicy na siya mismo ang nagdisenyo, sumasalamin sa kanyang pagiging payak at malinis na kalooban. Si Zion naman ay nakasuot ng formal na barong na gawa sa pinya, matikas at puno ng pagmamalaki habang hinihintay ang kanyang nobya sa harap ng altar. Walang mga kilalang politiko o maiingay na mamamahayag sa loob ng simbahan. Ang mga bisita ay ang mga ordinaryong kapitbahay na minsang bumili ng kanyang tinapay, ang mga babaeng tinutulungan niya sa bahay ng liwanag, at ang mga matatapat na tauhan ni Zion. Nang bigkasin nila ang kanilang mga sinumpaang pangako sa harap ng dambana, hindi mapigilan ng mga tao na lumuha. Ang salitang oo na binitawan ni Cielo ay may kasamang panata na hindi na siya muling magiging alipin ng sinuman, kundi isang katuwang na magmamahal ng tapat. Matapos ang seremonya, ang pagdiriwang ay ginanap sa mismong kalsada sa harap ng panaderiya ng Pag-asa. Nagmukha itong isang malaking pista ng bayan. May mga inihaw na baboy, pansit para sa mahabang buhay, at syempre, ang mga walang kasing sarap na tinapay ni Cielo
na pinagsaluhan ng mayayaman at mahihirap na walang anumang pag-uuri. Ngunit sa kabilang dulo ng mundo, sa isang maalikabok at mausok na kalsada sa pusod ng Maynila, isang napakalungkot at nakakaawang eksena ang nagaganap. Isang lalaking nasa kalagitnaang gulang, sunog ang balat sa matinding sikat ng araw at nakasuot ng kupas at maruming uniforme ng tagawalis ng kalsada ang nagpapahinga sa ilalim ng isang manipis na puno. Siya ay si Arturo. Matapos ang ilang taong pagkakakulong, pinalaya siya ng maaga dahil sa kanyang lumalalang karamdaman sa baga at dahil sa kakulangan ng espasyo sa piitan. Ngunit ang kanyang paglaya ay hindi naging isang biyaya, kundi isang mas malupit na sumpa. Wala siyang pamilyang inuwian, walang kaibigang sumalubong, at walang ni isang kusing sa kanyang bulsa. Ang mga dating tauhan na ginamit niya ay naglaho na parang bula. Pilit niyang winalis ang mga natuyong dahon at mga basura sa gilid ng kalsada habang inuubo ng malakas. Nang itaas niya ang kanyang paningin, napatingin siya sa isang napakalaking pader ng isang gusali na nagpapalabas ng mga gumagalaw na larawan. Ito ay isang balita tungkol sa mga natatanging Pilipino na nag-aangat sa buhay ng mga mahihirap. Biglang lumabas sa malaking larawan ang mukha ni Cielo. Nakangiti ng napakatamis habang yakap-yakap ang mga batang ulila na pinapakain mula sa pondo ng mga natuklasan ng kanyang ama. Sa tabi niya ay si Zion na nakatingin sa kanya nang may labis na paghanga at pag-ibig. Ibininalita doon na ang mag-asawa ay nakapagpatayo na ng daan-daang bahay ng liwanag sa buong bansa. Nabitawan ni Arturo ang kanyang walis tingting. Pakiramdam niya ay dinurog ang kanyang puso sa maliliit na piraso. Ang babaeng dati ay pinagsilbihan siya ng buong puso. Ang babaeng dati ay itinapon niya at tinawag na walang silbi. Ngayon ay tinitingala bilang isang reyna ng kabutihan. Samantalang siya ay naghihirap sa paglilinis ng mga dumi sa kalsada. Tululaway at walang tigil sa pag-iyak. Napaluhod si Arturo sa gitna ng mausok na bangketa. Sinubukan niyang isigaw ang pangalan ni Cielo. Nais humingi muli ng tawad. Ngunit tinabunan lamang ang kanyang tinig ng mga maiingay na busina ng mga nagdaraang sasakyan. Naranasan niya ang pinakamasakit na uri ng parusa, ang patuloy na mabuhay na may dalang panghihinayang na hindi na kailanman mabubura hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ang hari na naging pulubi dahil sa kanyang sariling kayabangan. Bumalik ang tagpo sa tahimik na lalawigan. Nang sumapit ang gabi, nakatayo sina Cielo at Zion sa balkonahe ng ikalawang palapag ng panaderiya ng Pag-asa. Magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang tahimik at payapang bayan na ngayon ay naiilawan ng mga simpleng gasera at mga kalsadang kanilang ipinaayos. Niyakap ni Zion si Cielo mula sa likuran at hinagka ng tuktok ng kanyang ulo. Nakangiting pinagmasdan ni Cielo ang kalangitan na puno ng bituin, nagpapasalamat sa may kapal sa lahat ng bagyong nagdaan dahil ito ang naglinis ng kanyang landas patungo sa tunay na kaligayahan. Subalit, kinabukasan, habang inilalabas ni Cielo ang unang sipi ng mga formula ng kanyang ama na handa nang ipamahagi sa mga tapat na pagawaan ng gamot, isang hindi kilalang sasakyan na walang plaka ang tahimik na pumarada sa di kalayuan. Mula sa madilim na salamin nito, isang kamera ang lihim na kumukuha ng larawan sa bawat galaw ni Cielo at isang boses ng lalaki mula sa isang telepono ang nagsabing natagpuan na nila ang susi sa pinakamalaking imbensyon ng nakaraang siglo. Habang masayang nag-aalmusal ang mag-asawa nang walang kamalay-malay sa mga matang nakamasid, isang katanungan ang naiiwan sa hangin. Sa paglalantad ng mga formula ng kanyang ama na makapagpapabago sa buong mundo, tapos na nga ba talaga ang mga pagsubok o may mga higit na makapangyarihang anino at lihim na samahan na nag-aabang sa dilim upang angkinin ang yaman at kapangyarihan ng panaderiya ng Pag-asa?